Magandang araw mga ka-express. Maghaharap na naman ang Gilas Pilipinas kontra sa mga kilalang kalaban sa FIBA Asia Cup 2025. Matapos ang official draw sa Jeddah, Saudi Arabia, eto na ang hatol. Group D, ang Pilipinas kasama ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. Pero teka, hindi ito simpleng grupo lang. Ito ang grupong magbibigay ng pahirap sa Gilas sa qualifying rounds. Pwedeng tawagin ito na group of revenge para sa mga Pinoy fans. Ginanap ang official draw ng FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. At syempre, abot-abot ang kaba ng mga Pinoy basketball fans. Sa Group D, mapupunta ang Gilas Pilipinas kasama ang Tall Blacks ng New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. O mga ka-express, same group kung saan dalawang beses tayong natalo ng qualifiers, parang rematch ng rematch. Pero ito na kaya ang pagkakataon ng Gilas para bumawi? Tara balikan natin ang nangyari sa qualifiers. November 2025, Gilas versus New Zealand sa Mall of Asia Arena, epic game. Panalo ang Pilipinas 92-88. February 2025, Gilas bumisita sa Auckland, kaboom! Tinalo tayo ng Tall Blacks 87-70. Malupit ang adjustments nila. Sa Chinese Taipei naman sa parehong buwan, sa Field Sports Arena, ginulat ng Gilas ang buong mundo, 106-56 blowout win versus Chinese Taipei. Pero nung away game ng Taipei, balikwas ang resulta. Natalo ang Pilipinas 91-84. Kaya ngayon, tabla ang record natin with Chinese Taipei and New Zealand sa qualifiers. Kaya sobrang crucial ng FIBA Asia Cup group stage na to. Group D isn't just any group. Ito ang grupo kung saan pwedeng bumawi ang Gilas sa mga pagkatalo nila sa qualifiers. Pero huwag baliwalain ang Iraq. Dark horse yan. Kahit hindi masyadong kilala sa Asia basketball scene, may mga veteran players sila at pwedeng manggulat. Kaya itong Group D, di mo pwedeng sabihin kayang-kaya dahil napatunayan na natin kahit Chinese Taipei, kayang manalo sa atin kung off-night ang Gilas. Sa bagong format ng FIBA Asia Cup 2025, only the top team sa bawat grupo ang diretso sa qualifiers. So meaning, kailangang manalo ng todo-todo sa group stage. Yung second and third placers, maglalaban pa sa play-in knockout game para lang makapasok sa next round. Kaya masakit kung mag-fall tayo sa pangalawa o pangatlong pwesto. At kung basehan ang huling performance natin kontra sa New Zealand at Taipei, kailangang maghanda ang Gilas, hindi lang sa offense kundi sa chemistry at depensa. Habang tayo ay nasa revenge group, tingnan naman natin ang ibang matitinding grupo. Group A, Group of Death, Australia, Korea, Lebanon, Qatar. Grabe, dalawang powerhouses agad. Boomers at Lebanon. Good luck na lang sa Qatar. Group B, Japan, Guam, Syria, Iran. Japan na naglaro sa Paris Olympics 2024, malamang dominado ang grupo na to. Pero watch out, sa Jericho Cruz-led Guam, may puso ang team na yan. Group C, Jordan, China, India, Saudi Arabia. Ronnie Hollis Jefferson ang bida ng Jordan. Magandang bakbakan to versus China. Siyempre, advantage ang Saudi Arabia bilang host. At balik tayo sa Group D. Kung gusto ng Gilas na mas madali at mas direct ang daan papunta sa quarterfinals, kailangan nilang tapusin ang group stage sa number 1. Ang biggest takeaway sa qualifiers, hindi sapat ang star power. Coach Tim Cone had talented players pero kulang sa chemistry at consistency. May mga injuries o di makompleto ang core lineup, apektado agad ang sistema. Kaya sana sa darating na Asia Cup, buo at handa ang team. Walang puwang para sa off-night, lahat ng games must win. Kayo ka-express, you're watching right now? Anong tingin mo sa Group D natin?
May chance bang mag-top 1 ang Gilas? O baka dumaan tayo sa butas ng karayom via play-in? I-comment nyo sa baba. Gusto naming marinig ang totoong opinyon ng bayan. At kung ikaw ang coach ng Gilas, sino ang gusto mong isama sa lineup? Exciting games ahead para sa Gilas Pilipinas. Bagong laban, bagong pag-asa, pare-parehong puso at pride ang kailangan. Kaya mga ka-express, abangan ang bawat galaw, bawat game at bawat balita dito lang sa Express Info. At kung nagustuhan nyo ang update na to, please like, share at syempre mag-subscribe na. At huwag kalimutang i-hit ang bell icon para lagi kayong una sa mga ginulat ang mundo moments sa basketball. Sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang panalong ito ay upang maiwasan ang malalakas na kupunan tulad ng Australia na maaring bahagi ng competition. Matapos talunin ng Gilas ang Tall Blacks noong November sa score na 93-89, tiyak na babawi ang New Zealand sa darating na laban. Naglabas na ng kanilang opisyal na 12-man roster ang New Zealand para sa February window ng FIBA Asia Cup qualifiers at kabilang dito ang mga mahuhusay na manlalaro tulad ni Rioban Terangi, Jordan Ngatay at Tohe Smith-Milner na hindi naglaro noong November. At dahil dito, inaasahang mas magiging malakas ang koponan ng Tall Blacks at mas mahirap ang laban para sa Gilas. At isa sa pinakamalaking balita para sa Gilas Pilipinas ay ang pagkawala ni Kai Sotto sa darating na laban kontra New Zealand. Matapos ang kanyang ACL tear sa Japan B-League, kinakailangang dumaan si Kai sa isang 9 na buwang rehabilitasyon bago makabalik sa laro. Napakalaking kawalan nito para sa Gilas, lalo na't nagkaroon si Kai ng kahangahangang performance kontra New Zealand noong November. At dahil wala si Kai, kailangang mag-step up ang iba pang big men ng Gilas tulad ni Junmar Fajardo at H. Edo para punan ang kakulangan sa depensa at rebounding. Bagamat malaki ang epekto ng pagkawala ni Kai, naniniwala si Coach Tim Cone na kayang punan ng team ang kanyang pagkawala sa pamamagitan ng teamwork at maayos na execution ng kanilang sistema. At isa sa pinakamalaking pagbabago na ipinapatupad ni Coach Tim Cone ng Gilas ay ang paggamit ng triangle offense, isang sistema ng opensa na naging matagumpay sa NBA sa ilalim ng coaching ni Phil Jackson. Ito ay isang komplikadong sistema na nangangailangan ng mataas na basketball IQ at mahusay na passing ability mula sa mga manlalaro. 2ポイント、ここは狙っていく。残り1分30秒。快速とこれはフリーになりました。ダンクです。ここはウタイグスのマッチアップ。中、通った。そして、でも、自分で出していったんですが、素晴らしい。また2人だ。そしてまた蹴る。またハマの形。河村。空いている。そして来た。なんだこのアリウープ。詰めていきたい。ここは快速と抜け出す。決めました。